Part 3. Sino po kayo? Takang tanong ni Maiko. Kumalas ito ng pagkakayakap at muling tumingin sa kanya. Maiko anak, ako, ang mama Camella mo. Pakilala ni Camella na umiyak habang hinahawakan ang magkabilang pisngi ng anak na si Maiko. Napakalaki na pala ni Maiko at napakagwapong bata ito. Noong naiwan niya ito ay batang-bata pa ito noon, ano po? Kakayo ang mama ko. Di makapaniwalang ulit ni Maiko. Oo, anak ako, ang iyong ina, buhay ako. Wika ni Camella at patuloy ang pag-agos ng mga luha sa mga mata. Sino yan apo? Tanong ni Lola Celeste. Ang ina, Camella. Sumunod pala ito kay Maiko. Namangha ito nang makita ang anak na si Camella. Camella anak, ikaw ba, yan? Gulat na sabi ni Celeste. Mama oo, ako, buhay ako. Sagot ni Camella. Naku anak, buhay ka pa pala. Tuwang-tuwa si Aling Celeste at niyakap ang anak. Maiko, siya ang mama Camella mo, hindi mo na ba siya matatandaan? Ani Celeste sa apo. Doon ni Maiko niyakap ng mahigpit ang inang si Camella. Mama Camella, sambit ni Maiko na hindi na nahiyang umiiyak ng todo dahil sa sobrang kaligayahang nadarama sa oras na iyon. Buhay pala ang kanyang ina at laking pasasalamat niya sa may kapal na kinaawaan siya nito. Nag-iiyakan ng matagal ang mag-inang Maiko at Camella. Kukunin ko kayo dito anak, babalik tayo ng Maynila at doon na tayo maninirahan at magkakasama habang buhay, kayo ng lolo't lola mo. Sabi ni Camella sa anak. Hindi na kayo magpakahirap pa ni Itay, Nay, bibigyan ko kayo ng magandang buhay roon. At ikaw anak, kahit may ibang pamilya na ang Papa Brent mo hindi parent tayo maghihirap at mabibigyan parent kita ng magandang kinabukasan. Mahabang sabi ni Camella sa anak at sa kanyang inang matanda na. Mababakas sa mukha ng binatilyong si Maiko ang sobrang kaligayahan ng mga sandaling iyon mararanasan na niya talaga ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. Dinalangan ni Camella ang anak na si Maiko pabalik ng Maynila sa lugar ng Makati City kasama ang kanyang mga magulang. At doon sila titira sa malaking bahay na pag-aari na niya. Nababalitaan naman ni Brent na naroon na ang kanyang anak na si Maiko sa poder ng asawang si Camella. Hindi pwedeng ganoon-ganoon na lang na isusuko niya ang kanyang tunay na pamilya. Kaya naiisip niyang pupuntahan at dadalawin ang kanyang mag-ina. Saan ka pupunta? Salubong ni Greta kay Brent. Okay, sasabihin ko sa'yo Greta, pupuntahan ko ang asawa't anak ko, kaya please lang huwag mo na akong harangan. Kalmadong wika ni Brent. Magsalubong ang mga kilay ni Greta. Ganda na lang yun kadali ha, Brent. Paano kami ni Greggy? Basta mo na lang ba kaming ibabasura? Leon ang hindi ko mapapayagan. Nagsisimula na naman ang pagtatalo nila ni Greta. Anak ko si Greggy at hindi ko siya pwedeng tatalikuran at sana Greta maunawaan mo ang sitwasyon namin ni Camella, mahal ko ang una kong asawa kaya hayaan mo na lang kami. Di na napipigilang salita ni Brent. Hayop ka Brent. Ani Greta sabay sampal na naman nito kay Brent. Sobra na ang pananakit mo ng damdamin ko. Gigil na dagdag ni Greta dahil sa galit. Pero mas nasasaktan si Camella Grethal, guilt ni Brent. At nagmamadaling tinalikuran si Greta. Nakita at narinig naman ni Madam Brenda Duchavez ang muling pag-away ng anak at ng pangalawang asawa. Kaya lumapit naman ito. Brent, bumalik ka dito. Sigaw na rin ni Brenda sa anak. Ngunit di na napipigilang pa si Brent at umalis talaga ito. Nang tingnan ni Madam Brenda si Greta ay matalim itong nakatingin sa kanya. Mama Brenda, masyado na talagang sinasaktan ako ni Brent. Akala niya siguro ay basta-basta niya na lang akong ipagtatabuyan. Ani Greta at lumalapit ito kay Brenda. Huwag kang mag-alala Greta, hindi ko hahayaang babalikan ng anak ko si Camella. Sagot ni Brenda. Biglang sumilay ang mga ngiti sa labi ni Greta. Siguraduhin mo lang mama na ako parent ang kakampihan mo dahil alam mo na alam ko ang tinatago mong baho. Sabi ni Greta kay Sabien ng hilaw. Greta, ani Madam Brenda na nanlaki ang mga mata. Yes mama, kaya humanap ka na naman ng paraan para muling mawala si Camella. Isang katulong naman ni na Camella ang nakabukas ng gate ng mag-doorbell si Brent sa malaking bahay na ipinamana ni Ferdinand kay Camella. Magandang araw sa iyo manang. Pagbibigay galang ni Brent sa may edad na katulong ni na Camella. Magandang araw din sa iyo sir, may kailangan ba kayo? Tanong ng katulong na si Aling Minda. Asawa po ako ni Camella, nandyan ba Slaya at ang aming anak na si Maiko?
Diretsyong sabi at pakilala ni Brent. Saglit pang natigilan ang katulong ngunit pinapapasok naman siya kaagad. Nadatna ni Brent na masayang nagkukwentuhan ang kanyang asawa at anak. Naroon din pala ang mga magulang ni Camela na sina Aling Celesa at Mang Pablo. Pati si Nanette, ang alalay dati ni Camela na ngayon ay binigyan ni Camela ng magandang trabaho. Ito ang pinamamanage ni Camela sa isa niyang negosyo. Malaki ang utang na loob niya rito, hindi siya pinababayaan nito sa panahong kinakailangan niya ng tulong. "Ma'am, may bisita kayo," sabi niya asawa mo raw siya. Ang sabi ng katulong. Natahimik ang lahat nang makita ang pagdating at pagpasok ni Brent de Chavez. "Papa Brent," mahinang bigkas ni Maiko sa pangalan ng ama. "Nay, Tay, magandang araw sa inyo, nandito pala kayo." Tuldok. Ang sabi pa ni Brent na nagbibigay galang sa mga magulang ni Camela. "Magandang araw din Brent." Halos magkasabay na sagot ng mga magulang ni Camela. Iniwan ni Nanette, at ng mga magulang ni Camela ang tatlo na sina Camela, Brent at ang anak ng mga ito na si Maiko para magkakausap ng maayos. "Maiko anak, kumusta ka na? Mabuti naman at sumama ka sa mama Camela mo pauwi sa ating lugar." Ang sabi ni Brent sa anak. "Bakit naman hindi ako sasama? Matagal ko nang pinangarap ang mama ko, para maramdaman ko naman ang pagmamahal ng isang ina. At kayo po, kung talagang mahal mo ako bakit hindi mo pinahahalagahan ang damdamin ko na huwag masaktan papa?" Mahabang sagot ni Maiko sa ama. Habang si Camela ay nanatiling nakikinig lang. "Bakit nasabi mo, yan anak? Mahal kita anak, Maiko." Malungkot na sabi ni Brent sa anak. "Kung ano man ang iniisip mo nagkamali ka anak, mahalaga ka sa amin ng Lola Brenda mo at mahal na mahal ka namin. Aaminin ko minsan nagkakamali at nasasaktan kita, ngayon ko lang na-realize na nakikinig ako kay Greta. Sorry kung nasasaktan kita. Alam ng Panginoon na sobra ang pag-alala ko sa'yo." Mahabang dagdag na sabi ni Brent sa anak. "Pero patawad din po papa, hindi na ako uuwi sa mansion, masaya na ako dito nakasama ang mama Camela ko. Mahal na mahal ako ng aking ina, hindi tulad sa asawa mo ngayon na lagi siyang galit sa akin at pasekreto niya ako noong kinukurot kapag wala ka, at ngayon sisinghalan at pagbibintangan ng mga kasalanang hindi ko ginawa. Kaya ayoko na sa impyernong buhay na kasama kayo ng pangalawang mong asawa." Mahabang sabi ulit ni Maiko. "Anak, sino bang may sabi sa iyong papayag ako at hahayaan kong mahal na babalik ka sa poder ng papa mo? Hindi kaya ng ama mo na ipagtanggol ka mula sa tigreng asawa niya ngayon." Panipik. Sabad naman ni Camela sa usapan. Napatingin sa kanya ang asawang si Brent at si Maiko naman ay mahina ang boses na nagpaalam sa kanyang mga magulang at pumasok na ito sa sariling kwarto. At napagsolo sila ng asawang si Brent. "Narinig mo na ang mga sinasabi ng anak mo. Ayaw na niyang babalik sa poder mo dahil sa asawa mo at ngayon ano pang kailangan mo Brent? Pwede ka nang umalis." Pagtatiboy ni Camela rito. Kahit masakit para sa kanya na ipagtabuyan ito pero kailangan niya iyong gagawin, gusto na niyang tahimik na buhay kasama ang kanyang anak. "Kahit ipagtatabuyan mo pa ako ng ilang beses babalik at babalik pa rin ako dito, dahil kayo ang tunay kong pamilya." Matatag na sabi ni Brent at nakikipagsukatan ng tingin sa kanya. "Anong sabi mo, Mr. Brent de Chavez? Ayoko ng magulong buhay." Mahinang sambit ni Camela na may tonong pagkainis. "You stop calling me that Camela." Kalmadong wika ni Brent na ang tinutukoy ay ang pagtawag niya rito ng pormal sa pangalan. Halata rin ang pagkainis nito sa mukha na kung makatawag Sly ay para itong ibang tao. "Okay, Brent," seryosong ulit niya. "Lam mo, ang hirap sa, ako na nga itong GL give up at magpakumbaba tapos guguluhin mo pa." Sabi ni Camela na pinipigilang mapaiyak sa harap ng asawa. "At bakit ay give up mo agad ako? Hahayaan mo na lang ba ako kay Greta?" Ang sabi naman ni Brent na tinititigan siya sa mukha. Para naman siyang nailang sa paraan ng pagtitig ng asawa sa kanya. "Bakit hindi? Pinakasalan mo nga siya at nagkaanak kayo, tapos ngayon gusto mong ipaglaban pa kita." Tapos na ang lahat ng kwento sa atin Brent. Napataas na naman ang boses na wika niya sabay tinalikuran ito. Ayaw niyang makikita nito ang mga nagbabantang luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit na nararamdaman ng pagkakataong iyon.
Tama ka, pinakasalan ko nga si Greta, napalapit ang loob ko sa kanya at napamahal rin siya sa akin pero nang bumalik ka at makita kitang muli sa beach na kasama si Ferdinand ay bigla na lang naglaho ang lahat na pagmamahal ko kay Greta at hindi ko iyon sinasadya. Muling na-refresh ang labis na pagmamahal ko sa iyo at ang sakit na nararamdaman dulot ng pagkawala mo noon, Camilla. Mahabang wika ni Brent. Ayoko nang makinig sa mga sasabihin mo, huwag mong gawin yan kay Greta dahil nasasaktan ang anak nyo. Sagot niyang nanatiling nakatalikod rito. Para hindi nito makikita ang tuluyang kumawalang luha sa kanyang mga mata. Nabigla si Camilla nang bigla na lang siyang hinawakan ni Brent at pinahihit paarap rito. Natigilan ito nang makitang umiyak siya, madali niya iyong pinahid. Bakit si Greta ang inaalala mo? Bakit, hindi ka ba nasasaktan sa kalagayan nating ito? Kayong dalawa ni Michael. Nahirapang tanong ni Brent na muli siyang tinitigan sa mukha. Tapos na kaming nasasaktan, Brent. Kaya umalis ka na. Ani Kame lang umiwas rito at muli itong tinalikuran. Nagdilim ang mukha ni Brent sa narinig buhat kay Camilla. At sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa pagtatuboy mo ngayon sa akin? For God's sake, Camilla, ilang taon akong naghihintay sa'yo. Lagi akong umaasang buhay ka pa at babalik ka pa sa buhay namin ni Michael kaya lang sa 6 na taong paghihintay at paghahanap ko sa iyo ay nawalan ako ng pag-asa. Patuloy na sabi ni Brent na parang mapaiyak na rin ngunit halata ang pagpigil nito sa sarili. Lumingon ritong muli si Camilla at muling nagsalubong ang kanilang mga tingin. Oo, hindi ka nakapaghintay sa pagbabalik ko. Pero labis akong nasasaktan sa tuwing naiisip ko ang pangako mo sa akin noon. Sabi mo pa noon, ako lang ang mamahalin mo at wala nang iba. Sinungaling. Sambat ni Camilla na tuluyan na talagang kumawala ang lahat na puot sa kanyang dibdib sa kaharap na asawa. Camilla, sorry sweetheart, naisambit ni Brent. Tapos na ang usapang ito, kailangan ko nang magpahinga kaya makakauwi ka na. Tuldok. Mahina niyang sabi rito at tumalikod na talaga ng tuluyan. Matamlay na naiwang napaupo si Brent sa sofa ng salas kung saan sila nag-uusap ni Camilla. At habang si Camilla naman ay ibinuhos ang pag-iyak sa loob ng kanyang kwarto. Nasasaktan talaga siya ng sobra lalo na sa pag-uusap nila ngayon ng asawa at sa pag-iwan niya rito sa salas. Lasing na lasing si Brent nang makauwi ng mansion. Pag-uwi niya mula kanina sa kanyang mag-inang Camilla at Michael ay dumiretso siya sa kanyang kaibigan si Roland at nakikipag-inuman rito. Hindi biro ang problemang dinadala niya ngayon kaya siya naglalasing para saglit na makakalimot sa lahat. My gosh Brent, where have you been? Ang lasing-lasing mo. Ani Greta at inaalalayan si Brent. Oo nga pala, galing ito kay Camilla. Iyon ang sabi nito kanina na pupuntahan nito ang unang asawa nito. Nagdilim ang anyo ni Greta habang inaalalayan ang asawa paakyat sa itaas kung saan ang kwarto nila. Pinagtatabuyan ako ni Camilla, ayaw na ng asawa ko sa akin Greta. Sabi pa ni Brent sa lasing na boses. Halos dumuwal na ito sa kalasinggan. Puro ka Camilla, Camilla. Baka mapupuno na ako Brent, at mapapatay ko ang Camilla na, yan. Buweset. Galit na senggal ni Greta kay Brent. Hanggat nakarating sila sa kanilang kwarto. Pabulagtang humiga si Brent sa kama ng kwarto nila ni Greta. Inayos naman ni Greta ang pagkakahiga nito. Hindi akalain ni Greta na bigla na lang siyang yayakapin ng mahigpit ni Brent at ikinatuwa niya iyon at nakikiliti sa ginagawa nito. Halos magkalapat na ang kanilang mukha sa sobrang lapit niyon at nang hahalikan na sana siya ni Brent sabay sambit ay hinayaan niya lang iyon sabay pikit sa mga mata ngunit muli siyang nagmulat ng mga mata nang marinig na sinambit nito ang pangalan ni Camilla. Nanlaki ang mga mata niyang sabay sampal rito ng malakas at itinulak ang lasing na si Brent. Naaisenghal ni Greta. At si Brent naman ay diretsyong nakatulog pagkatapos niyang nasample at naitulak ito. Umiyak si Greta sa sobrang puot na nararamdaman sa dibdib sa mga sandaling liyon. Mula nang bumalik si Camilla ay hindi na siya naging masaya sa piling ni Brent at lagi na lang siyang nasasaktan. Kinabukasan ay tulog pa rin si Brent kahit mataas na ang sikat ng araw. Baka na-hangover ito sa kalasinggan kagabi. Naroon pa rin ang galit at puot ni Greta dahil sa nangyari kagabi. Bumaba na ito mula sa itaas kung saan ang kwarto nila ni Brent. At naabutan pa ni Greta ang bayanang si Madam Brenda na nakabihis at papaalis na ito. Where are you going Mama? Pahabol na tanong ni Greta kay Madam Brenda. Oh Greta?
Aalis ako at, wika ni Madam Brenda at nag-aalinlangang diretso ang sasabihin nito. Greta, namimiss ko ang aking apo na si Maiko kaya pupuntahan ko siya at dadalawin. Kung maaari ibabalik ko ang aking apo rito. Hindi ako papayag na doon siya titira ng tuluyan sa kanyang inang si Camela. Isa siyang De Chavez at isa sa tagapagmana ng angkang ito, silang dalawa ni Greggy. Kaya hindi ako papayag na tuluyan na lang ni Maiko na makakasama ang mga hampas lupang lola't lola nitong taga-probinsya. Mahabang wika ni Madam Brenda. What? Si Maiko ibabalik mo rito? Baka gusto mo rin mama na ibabalik pati si Camela rito. Inis na sabi ni Greta. No, hindi Greta. Si Maiko lang. Hindi yan mangyari. Sagot naman ni Madam Brenda. At sa tingin mo ba ay papayag si Camela sa gusto mong mangyari? Siguro papayag lang ang babaeng iyon kung pati siya ay dadalhin mo rito sa mansion. Hindi na naitago ni Greta ang galit sa mga mata. Nalinis na laga siya, si Brent ay puro Camela at ngayon naman ang bea ng hilaw niya ay si Maiko na naman ang sentro nito. Greta, relax ka lang, dapat hindi ka ganyan ka-hot. Dapat utak ang gagamitin mo, hindi kay puro ka nalang galit, wala kang mapapala niyan. Saway ni Madam Brenda kay Greta na nalinis na rin ang tono ng pananalita nito. Sige mama, puntahan muna si Maiko at kapag majay gising ngayon si Brent sasabihin ko na lang sa kanya kung sino ang mastermind sa pagka-crash ng eroplanong sinakyan noon ni Camela. Di ba survive noon ang piloto mama? Yes, dahil nakahanda ang piloto ng eroplanong iyon at pinlano niyong dalawa kapalit ang 3 million pesos na ibinigay mo sa kanya. Kaya sinasadya nitong ganoon ang mangyayari. Mahina ang pagkakabigkas ni Greta dahil kunwari sekreto talaga nilang dalawa iyon ng kanyang bea ng hilaw. Sawa na talaga si Greta. Kung hindi lang sana niya laging iba-blackmail ang mama ni Brent ay siguradong naroon parent si Maiko sa mansion. Will you shut your mouth Greta? Palagi mo na lang akong bina-blackmail, apo ko rin si Maiko. Kung mahal ko si Greggy ay ganoon din si Maiko. Pareho ko silang mahal. Ani Brenda na mahina nga ang boses ngunit mariin naman ang pagkakabigkas dahil sa galit nito kay Greta. Tila may iyak na rin ito. Miss na nito ang apong si Maiko. Sige magdrama ka mama, ikaw ang bida at ako naman ang kontrabida. Kung ako sayo para hindi malalaman ng anak mo ang baho mo, susundin mo ako, pabayaan mo na si Maiko. Si Greggy lang ang karapat-dapat na magmamana sa lahat na ari-arlan ng pamilyang ito. Mariing sabi ni Greta at pang-iipit sa bayanan. Parang umalsa ang dugo ni Madam Brenda sa mga narinig mula kay Greta. Nagkamali talaga siya ng babaeng inirereto sa kanyang anak. But Greta, alam mo naman siguro na si Maiko ang legal na anak at hindi pwede sa batas na wala siyang mamanahin sa huli. Si Maiko ang priority ng batas dahil siya ang anak ni Brent sa legal kaya hindi pwede ang mga sinasabi mo. Napataas na ang boses ni Madam Brenda dahil naiirita na talaga ito kay Greta. Sige mama, lalabanan mo ako. Tingnan natin kung hindi ka kasusuklaman ng sarili mong anak pag malalaman niyang ikaw ang, tumigil ka. Sumusobra ka na Grethal, sige gawin mo yan, at ipapakita ko sa lahat kung paano kita kakalad ka rin palabas ng mansiong ito. You have no right to hear, dahil hindi ka legal na asawa ng anak ko. Doon na lumabas ang di na mapipigilang temper ni Madam Brenda De Chavez. Nabigla si Greta sa mga sinasabi ni Madam Brenda. Iyon ang unang pagkakataong pinagsasalitaan siya nito ng maaanghang na salita. Tuluyang umalis na nga si Madam Brenda at naiiwang nag-iisa si Greta. Hinding-hindi sly patatalo sa labanang ito. Sinimulan na siyang iinsultuhin ng biyenang hilaw. Nakaramdam si Greta na parang wala na yata siyang kakampi dahil sa pag-away nila ng kanyang bea ng hilaw. Kaya kinalma niya ang sarili at nag-iisip kung anong pwedeng gawin niya. Gagawin niya lahat para hindi maaga sa kanya si Brent sa unang asawa nitong si Camela. Kaya dapat na maging tuso siya sa kanyang hakbang na gagawin. Ay dadaan muna niya ang lahat sa santong dasalan at kung hindi yun effective, ay dadaanan niya ang lahat sa santong papasan. Nagulat na lamang si Camela isang araw kung sino ang kanyang bisita sa office. Pinapapasok ito ng kanyang secretary pagkatapos niyang sinabing papapasukin ito. Pagpasok nito ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat kung sino ang nasabing bisita. Si Greta iyon, ang pangalawang asawa ng kanyang asawang si Brent. Greta, bulalas niyang sambit.
Camela, ani Greta sa mahina at malumanay na boses. Parang may kakaiba rito. Bigla yatang nawawala ang pagiging tigre nito. Maupo ka, ang sabi ni Camela na itinuturo ang upuang kaharap sa kanya. Naupo naman ito. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa Camela, nandito ako para hihingi sa iyo ng pabor. Panimula ni Greta at nagsisimula rin itong umiyak sa harap ni Camela. Ano, yan Greta? Nagtatakang tanong ni Camela, hindi yata siya makapaniwala na liyak ito sa kanyang harapan ngayon. Ikaw lang ang makakatulong sa akin Camela, at sana pagbibigyan mo ako at sorry nga pala dahil sa masamang ipinakita ko sa iyo. Madamdaming sabi ni Greta. Ano, yan Greta? Malamig na tanong ni Camela at walang ekspresyon sa mukha niya ang makikita. Parang hindi yata kapani-paniwala na bigla na lang itong bumait. Nanatiling napatingin si Greta sa kanya at nagkatama ang mga mata nilang dalawa. Naroon ang mga luhang patuloy na namamalisbas sa pisngi nito. Siguro hindi talaga ito nagpa-plastik-plastikan lamang. Camela, huwag mong babawiin sa akin si Brent. Ani Greta na tuloy-tuloy na ang pag-iiyak sa kanyang harapan. Natigilan naman si Camela. Patuloy ang pag-iyak ni Greta sa harap ni Camela. Kaya nakaramdam naman ng awas si Camela rito. Greta. Tuldok. Na isatinig niya. Please, hayaan mo na lang si Brent sa akin. Masaya kami nung hindi ka pa bumalik at ngayon lagi na lang kaming nag-away dahil sa'yo. Kawawa naman ang anak naming si Greggy kapag tuluyang masisira ang pagsasama namin ng daddy niya. Mahabang salita ni Greta sa nagmamakaawang boses kay Camela. Kung gusto mo, luluhod ako sa harap mo Camela. Please, hayaan mo na si Brent sa amin ni Greggy. Ang patuloy na sabi ni Greta at aakmangang luluhod ito ngunit pinigilan niya ito nang makitang tutuhanin nito yata ang sinasabi. No, hindi mo na kailangang luluhod Greta. Maagap na sagot ni Camela rito. Kaya hindi naman na ituloy ang pagluhod sana nito. Camela, anong gagawin ko? Patuloy na sabi nito sa kanya. Okay, hindi ko babawiin sa'yo si Brent, pangako Greta. Tuldok. Naisagot rito ni Camela parang kinabahan naman siya sa mga binitiwang pangako ni Greta. I hope you will understand Camela. Isipin mo na lang kung ikaw sa sitwasyon ko, napakahirap. Hindi ko naman sinasadyang maging pangalawang asawa ni Brent nang ikaw ay mawala. Siya ang kusang lumalapit at nililigawan ako. Napaka-unfair kapag I give up ko na lang ng ganoon si Brent Camela. Mahabang wika ni Greta. Kung alam ko lang sana na buhay ka pa, hindi ko sana papatulan ang panliligaw ni Brent sa akin noon. Hindi ko sana papatulan ang mga pang-aakit niya at pagpupersadyeng sasagutin ko siya. Dugtong pa ni Greta na sinasadyang sasabihin yun para mas lalong lumayo na ng tuluyan ang loob ni Camela kay Brent. Pero ang totoo siya ang lumalandi noon kay Brent hanggat naaakit niya ito at napapalapit ang loob sa kanya. Hindi ko na sana papatulan ang mga paglalamang at pagmamakaawang mamahalin ko rin siya at naputol ang mga salitang dugtong ni Greta nang magsasalita si Camela. Tama na Greta, okay. Hindi mo na kailangang sasabihin ang lahat ng iyon sa akin. Tuldok. Putol ni Camela sa patuloy sanang mga sasabihin ni Greta. Ang sabi ni Camela dahil sa loob-loob niya'y sobrang nasasaktan na naman sa mga detalyeng iyon ni Greta tungkol sa panliligaw ng asawang si Brent nito noon. Sinungaling talaga ang asawa niya. Hindi nito tinupad ang mga pangako nito sa kanya noon. Sayo na si Brent at wala na akong balak na babawiin siya galing sayo. Marlin pangbigkas ni Camela kay Greta. Natutuwa naman si Greta ng lihim sa mga reaksyong ipinakita ni Camela at sa pangakong binitiwan nito sa kanya. Nang makapagpaalam na si Greta at nakaalis ay di napipigilang na naman ni Camela ang umiyak. Apektadong-apektado talaga siya kaya nakakapagdesisyon na siya talagang hindi na makikipag-ayos sa asawang si Brent at iiwasan na niya talaga ang presensya nito. Kaya niya, gusto na niyang magmamaligaya ng tuluyan kasama ang anak na si Maiko pagkatapos maka-move on sa lahat ng nangyayari sa kanya lalo na sa kanyang marriage. Winaglit muna ni Camela sa isipan ang lahat na problema at ipino-focus ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho sa office. Pagka lunch break na ay minsang sinipot siya ni Nanette sa kanyang office upang sasabay na silang kumain sa restaurant na malapit sa kanyang opisina. Naikwento niya kay Nanette ang pagpupunta sa kanya ni Greta at ang mga hinihiling nito sa kanya. Ang sabi naman nito ay hahayaan na lamang si Brent sa pangalawang pamilya nito para magkaroon naman siya ng payapang pamumuhay kasama si Maiko.
Dahil tingin nito ay hindi ito padidaig sa kanya lalo na kung si Brent na ang pag-uusapan. Naging matalik na niyang kaibigan si Nanette simula nang hindi siya nito pinababayaan sa mga nangyayari sa kanya. 2 araw ang lumipas, habang abala si Camilla sa kanyang trabaho ay nilalapitan siya ng kanyang secretary na si Emma. Ma'am Camilla, pwede po ba kayong madidisturbo? May bisita kasi kayo sa labas. Anang secretary. Gusto na nga niyang pumasok kaya lang pinigilan ko muna. Baka magalit kayo. Dugtong ng secretary. Sino ba ang bisitang yan? Tanong naman niya. Habang abala parent si Camilla sa pag-check ng mga papers sa ibabaw ng kanyang desk. Si Mr. Brent de Chavez po daw siya ma'am. Asawa mo raw ang lalaking nasa labas ma'am. Ang gwapo naman niya. Ani Emma na parang kinikilig kay Brent. Natigilan naman si Camilla sa kanyang mga ginagawa. At napabuntong hiningang itinatabi muna ang mga papers sabay tumingin sa secretary. Sige, papasukin mo. Kalmadong wika ni Camilla. Ano na naman kaya ang kailangan sa kanya ni Brent? Mangungulit na naman ba ito? Nakakaloka talaga. Aniya sa isip. Noong nakaraang araw ay si Greta ang nagpupunta sa kanya sa office at ngayon naman ay ang asawa namang si Brent. Hi, good afternoon. Maaliwalas ang mukhang bungad sa kanya ni Brent nang makapasok na ito. Ikaw na naman. Wala sa sariling lumabas sa bibig ni Camilla. Kampante pa itong umupo sa harap niya kahit hindi pa niya pinapa-upo ito. Nanatiling sa kanya lang ang mga tingin nito. Kung makapagsalita kay parang isa akong estranghero sa buhay mo na bigla na lang lumilitaw. Ang sagot naman ni Brent sa kanya. Ayaw niyang titingnan ito sa mga mata dahil hindi niya maiwasang ma-attracted parents lie sa asawang si Brent. May kailangan ka ba? Bilasan mo dahil marami akong ginagawa. Walang ekspresyon ang mukhang sagot niya rito. Flowers para sa'yo. Sana'y magugustuhan mo. Ang sabi Brent na sabay iniabot ang mga fresh na bulaklak na kulay red. Napakabango pa ng bulaklak na iyon. Pinagkakaabalahan talaga ito ni Brent na bibilhin bago pumupunta ito kay Camilla. Nasosorpresa naman si Camilla sa mga ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Sa ganda ng mga bulaklak ay hindi nag-aalinlangang tatanggapin iyon ni Camilla at diretsyong inaamoy at di namamalayang napapangiti na pala siya dulot ng mga bulaklak na ibinigay ni Brent sa kanya. Nasiyahan din si Brent nang makitang nagustuhan ni Camilla ang kanyang ibinigay at napapangiti na rin ito habang nanatiling nakamasid sa kanyang tunay na asawa. Napakaganda talaga nito. Thank you sa mga bulaklak. Napakaganda, sabi ni Camilla na muling tumingin sa kanya. Thank you din at nagugustuhan mo yan. Sagot din ni Brent. Gusto kitang liligawan muli Camilla. Diretsyong wika ni Brent na ikinabigla pa iyon ni Camilla. Oo nga pala, nakakalimutan niyang hindi pwede ang pagpapalapit nito lagi sa kanya dahil sa kanyang mga ipinangako kay Greta. Nagugustuhan ko nga itong mga ibinigay mo Brent, pero hanggang doon na lang iyon. Alam mo namang hindi maaaring magkakalapit pa tayo o di kaya'y magkakabalikan. Huwag mong saktan ang pamilya mo ngayon. Hindi naman siguro pwedeng ibasura mo na lang ng ganoon kadali ang pagsasama niyo ni Greta dahil lang buhay ako at nagbalik muli. Kaya sana ito na ang huling pagkakataong lapitan mo ako. Tuldok. Mahinang wika ni Camilla sa asawa. Ganoon ba? Parang sarkastikong sambit ni Brent. Yes lang ulit ko bang sasabihin sa'yo na nandyan na si Greta sa buhay mo, at ang anak niyong si Greggy. Muling sabi niya nito. Pero ikaw ang totoo kong asawa at may anak din tayo. Matigas na wika ni Brent sa kanya. Tama ka Brent, ako nga ang totoo mong asawa pero hanggang sa papel na lang iyon. Mahigit 10 taon na tayong hindi nagsasama, at kayo na ni Greta ang nagsasama at mag5 taon na rin ang pagsasama niyong dalawa sa iisang bubong at iisang silid. Bakit hindi mo pahahalagahan ang 5 taong pagsasama niyo? Please, stay away from me Brent. Ani Camilla na kahit sobrang sakit ang mga salitang binitiwan niya rito lalo na sa kanya ay kinaya niya iyon. Halatang nasasaktan din ito sa kanyang mga sinasabi ngunit nanatili itong kalmado ang itsurang nakatitig lang sa kanyang mukha. Okay, biglang naisambit nito na halata ang pagkadismaya sa boses. Fine, dugtong pa nito. At sabay napatayo ito sa kinauupuan. Kinabahan siya nang makitang humakbang ito papalapit sa kanya habang nakatitig ito sa kanyang mukha. Nang makarating ito sa kanya ay sinadyang inilapit nito ang mukha sa kanyang nuka habang nakaupuing siya. Nagtama na naman ang kanilang mga mata. I still love you Camilla.
Halos pabulong na wika ni Brent sa kanya. Naiilang si Camilla sa mga ginawang leon ni Brent. I still love you so much at di iyon magbabago. Ang sabi pa nitong nanatili parent sa ganoon ang posisyon. Sobrang nailang siya sa ginagawa ng asawang si Brent. Para siyang nanginginig sa paglapit nito sa kanya, napipilitan naman siyang sasalubungin ang mga mata nito. Ilang minuto din sila sa ganoong ayos at pagtitigan. Kaya bago ko gagawin ang gusto mong lalayuan kita at didistansya sa iyo ay sasabihin mo muna sa akin ngayon kung mahal mo pa ba ako o hindi na. Desperadong tanong na wika nito sa kanya. Umiwas siya ng tingin rito dahil hindi niya makayanang makipagtitigan rito ng matagal. Napatayo siya sa kinauupuan para makaiwas lang rito at napatalikod. Tigilan mo ako Brent ang sabi niya. At dumistansya rito na kunyari may hinahanap siyang gamit para lang maiiwasan niya talaga ito. Sinundan naman siya ng tingin nito. Promise, pagkatapos mong sasabihin ngayon na hindi mo na ako mahal lalayuan na kita at didistansya na ako sayo. Ngayon, sabihin mo na yung totoo Camilla, mahal mo pa ba ako o hindi na? I need your answer yes or no, only. Matapang na muling wika at tanong ng asawa sa kanya. At nagulat pa siya nang hinawakan siya nito bigla sa braso at pinapapihit paarap rito. Look at me, I need your answer Camilla, only yes or no muling saad ni Brent. Parang napahikbi siya sa harap nito ng mga sandaling iyon. Ngunit matatag din niya iyong pinipigilan, Brent. Wala sa sariling nasambit niya ang pangalan nito. Ano, yes or no? Antag ni Brent sa kanya, no, hindi na kita mahal, nagkandautol na sagot niya rito. Sinungaling. Anitong sabay kabig sa kanya at bigla siyang siniil ng halik nito sa labi. Sa gulat at pagka-shock niya ay di siya makakilos dulot sa ginawa nito sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung anong gagawin ng mga sandaling iyon. Nanghihina ang buong katawan niya na tila nawalan siya ng lakas. Muling nagbalik sa kanyang mga alaala ang mga nakalipas na pagsasaluhan nila lagi noon ang maiinit na halikan at ang gawain ng isang mag-asawa. Wala sa sariling tinugon niya ang maalab na mga halik nito. Pagkatapos ng halikan nila ay malungkot ang mukhang dumistansya na ito sa kanya. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan at sana'y di mo pagsisisihan ang hindi mo pagtanggap sa akin Camilla. Solemn ang sabi nito na tuluyan nang tumalikod at lumabas ng kanyang opisina. Hindi naman napipigilang umiyak si Camilla nang naiiwan siyang nag-iisa. Pero nangangako na siya kay Greta. Mula nang sabihin ni Camilla kay Brent na hindi na niya ito mahal ay hindi na nagpapakita sa kanya at nagpupunta si Brent. Tiniis ni Camilla ang lahat para na rin tutuluyan na talaga siyang makaka-move on sa nasisirang pagsasama nila ng asawa.